ating body language. I have been here or I don't know. Maris, kung ano okay lang. Uy! Ano ka pa? Okay ka lang. Nakaganon kami. Hindi mo maingay. Nakaganon. Gawin na lang natin yan. Nakaganon tayo. Pero daw tayo. Ilayo na lang. Okay, sa baba. Hello. Ayan. Okay. Kamusta naman ang lahat? Kamusta? Pag ganito malaki, kailangan ko magsigaw eh. Kaya mag-comment ka lang, okay lang po. Kasi kapag ganyan, kailangan ko sumigaw. May bigi pa ako kaya hapon, kailangan ko naman yung chest. Sino po ba naman kaya sa chest? Ano ba yung teka kasi? Ay, ako yung mga chairman kasi ilan namin yung lahat. So, ang meeting ng chest naman mamaya ay Saan ka mag-ibig? officers, tsaka chairman. Saan ka mag-ibig? Admiralty po. At sila ako wala kang Wala pa doon, parang na. Hindi sabay-sabay na tayo. Wala pa eh. Baka daw mag-door sa ano din sa baba, ang pangalan ko sa tsaka meron pa yung sa baba, yung canteen. Baka doon. Sa mamaya may meeting din kami. Oo nga, punta lang tayo buwan. Kahit na lang muna. So, good morning sa inyo lahat. Saan po kayo? Good morning. Kailan tayo ulit nga din nakita? Yung ano, yung Celebration. meeting. Yung coaching tayo, yan, July 20 na ka. Ngayon sa 2 weeks after July 5. Pero, ganun kabilis yung takbo ng panahon naman sa inyo. Ang bilis. Sobra. Tapos na naman ang August ko. Correct. Pero siya kabilis. Napakabilis niya. Kaya nga ako din, sabi nga ni Ate Fikain natin, Coach, okay lang kayo? Sabi ko, okay lang, pero ang dami talaga rin nangyayari sa akin. Di ba ako din? So parang ako din, parang iniiwan ko yung corporate world na napakalaki ng sahod ko sa finance. Sobrang laki ng sahod. Pwede ba ulit nun? Gano'n ka lang kasi, bibigyan ko kayo ng figure. So, nung nasa mega world ako sa Philippines, ang sahod ko 60,000 pesos. Malaki na yun, kasi 2,000 pesos na yun. Mega world, saka ang position ko general accounting. General. Then, naging senior na ako, pumasok ako na assistant. Tapos, na-promote ako agad 6 months. So, 60,000 yun, pero hindi ko pa rin nabayaran yung utang ng nanay. Pero baka sumasama ka lang, utang ka na agad, hindi man lang kayo makalabas, makapag-Jollibee, wala. Accountant ako, CPA. Kasi ang sahod ko sa Bermuda, ang first na overseas sahod ko, 5,000 USD. Wow. 5,000 USD. Ganun siya ang posible. Magkano yun? So, 950, 60, so mga 250, 300,000 kada buwan. Kaya nga kapag may kaya nga sa mga kabataan, traffic ako sa kabila malaki kung ano ba yung posible. Nawawag tayong, minsan nagsisettle tayo sa meron tayo, pero hindi natin alam kung gaano kaposible ang posible. Tapos minsan din, kagaya ng nanay ko, siya yung naging dahilan kung bakit naging posible para sa amin. Siya yung what can we really achieve? Kasi sometimes we settle, kasi gaya nga ng Paul Queen. Kasi natural sa ating lahat na meron tayong potential. Bago pa lang tayo pinanganak, na nahuhog na tayo ng Diyos, na meron tayo, na queen tayo, na powerful tayo. Pero ano nangyayari, dahil sa mga karanasan natin, hindi na tayo umalis dun sa square na yun. Pero ang totoo, kung i-realize mo yung potential mo, yung Paul, yung maliit, pero yung maging queen. Okay? So yun yung point of view. Kaya nung ganun lagi, kaya naman po treasures finder. Kailangan mo lang makita kung ano yung treasure mo. Na hindi mo alam meron ka pala, alam mo yung marunong mag-speech. Diba? Lahat kayo, naranasan nyo, nag-gawin, pwede pa talaga ako maging speaker. So akala natin, hindi na ako magiging lawyer. Yung pala pwede. Akala natin, imposible na makapagtapos ko ng pag-aaral.
Kaya ng example yung nanay ko, siya yung napakahirap. Siya yung naglakad ng ilang kilometro para makapag-aral siya. Siya yung nagpakatulong doon sa pinsan niya para rin makapag-aral siya ng college. Tapos kami mga anak, kami yung nag-harvest. Tapos yung letter naman, 65 years old siya, nagka-passport, every year yung nasa labas. Nakapunta ng Paris, nakapunta ng 65 years old. In summary, lahat posible. So, yun yun na. So, imagine nyo, nagsimula ako ng 5,000 ng 2007. Kapag nasa corporate ka, every year na nagtataas. Lalo na kapag nag-promote ka. Lalo na kapag nagkakaroon ka ng mga assignment sa ibang bansa. So, basta ang laki, naging almost times 2 yan. Tapos pagdating ko pa sa Singapore, meron pa akong transpo allowance. Kaya araw-araw nakikirap ako kayo, di ba hindi nakatulong sa akin yun. Kasi siyempre, nasa park ka lang palagi, nasa work ka na. Iniwan ko yung ganung buhay. Kasi nga may calling na. 2014 pa lang may calling na ako ng training. Tapos ang training, naging inspiration yun sa akin si 2012 World Champion of Public Speaking, Ryan Winfrey. Yung speech niya yung mommy about sa bali-bali. Kasi si Ryan dumating siya sa Hong Kong, nagkataon na isa ako sa Division Governor's Officer, ADFE. So hindi pwede yung Division Governor, bigla akong pinapunta. So napaka-exclusive ng event. Tapos kasama ko sa table niya si Ryan Winfrey, World Champion of Public Speaking. Tapos nabanggit niya yung about training. Parang 250 USD daw per hour. Per hour na, parang kumano-mag-meeting ka. So hanggang sa naisip ko, uy, wala pala ng pwede nangyari kung pag-public speaker ka. So kaya ginanap ko maging keynote speaker. Ang keynote speaker, meron kami isang mentor na kaya niya magkaroon ng bayad na 25,000 USD per 45 minutes speech. 45 minutes lang yun. Si Bing Gang, sinabi niya yan kasi meron akong course niya eh. Ang reference niya si Ben Robbins, parang friend sila ni Ben Robbins. Si Ben Robbins, isang kita niya 100,000 per speech siya. Kasi sabi niya, si Bing, ako nag-average na lang ako, ng average ko mga nasa 25,000 USD. So ganun yung mga usapan. Kasi totoo talaga siya, kaya inamin ko yung keynote speaking. Tapos ako nasa coaching and training company. Kami nakikita ko yung kami binibenta namin sa client. Kasi trabaho ko eh. Program manager ako. Nakikita ko yung binibenta namin sa client. Nakikita ko yung binibenta namin sa coach. So ang coach namin, isang workshop ng whole day, kikita niya ng mga up to 14,000 each. Isang session, 1 day, 9 days. Yung training, yung ginagawa ko ngayon. So sabihin natin kunyari, 2 hours, pwede natin mag-charge ng 40,000 divided by 8. Gano'n. So 1,750. So kung halimbawa ako, sige, okay, book niyo ako, information, ano mga pero hindi yung booking ko. Kaya ako meron akong isang website na 2,000 USD nilagay ko every keynote. Pero wala pa ako gano'n. So, ba't ko kasi nasabi ko? Kasi lahat posible. Lahat posible. Kaya lang ang nangyari sa akin 2019. Imbis na nakafocus na ako doon sa goal ko, nasilap ako ng pera. Kasi nga ko yan, pala pwede kinain sa keynote, parang mag-coaching ka, yung ginagawa natin ng mga one-on-one, ang minimum charge na 100 USD per hour. Tapos yung mga coaches namin ngayon, umaabot na ng mga 3,000 each per hour. Magkakausapin ko yung isang alaking coach. Ganun ka, mahal ko. Ganun siya kamahal. Kaya sabi ko, wow, pero kung magiging keynote ako, kikita ako ng so, dati sabihin 25,000 USD, ako ganun ka lang eh. Mga 5,000 USD per hour, di ba po? Laki. Siyempre, lahat ng pwede mong gawin kasi 6 years ako bago ako yung public speaker na pwede pala. So, ibig sabihin kung lalahanan ko lang din siya ng panahon, makukuha ko siya. Di ba? Magiging matagumpay ako.
So yun, kaya lang nangyari kasi daw ako sa pera. So kaya ako na burn out na talagang rock bottom. Kasi ang sabi ko kay God, hindi na po ako magiging coach. Isang oras na lang na coach, hindi lang nakapasok sa libro yun, di ba? Isang oras na lang magiging coach talaga ako. Pero hindi na po, ayoko na. Hindi na ako magiging chess master. Ayoko na, nagsabi na ako sa Bermuda Team na hindi na ako maglalaro. Hindi na rin ako maano ng mga public speaking. Sabi ko, focus na lang po ako kung talagang gusto ko sa akin magtrabaho sa finance, bumili ng pera, tutulong sa mga kabataan, okay na po ako doon. Pero i-turn out na hindi pala yung plan ni Lord. Kasi ang plan talaga ni Lord, bakit pinaan tayo yung retirement, gusto na kayo maging coach. Kasi nag-COVID yun eh, nas-follow yun yung COVID. So kaya pala ako na-depress, kaya pala ako na-una, kasi may mga tao pala na nangangangailangan ng tulong ko ng COVID season. So ayun, so yun yung iniwan kong buhay na minsan din, meron pa nagtungkot sa akin kasi parang, bakit ba may lungkot? Kasi ang laki ng iniwan kong buhay, tapos hindi ko naman nai-utilize yung sarili ko as a coach, as a speaker, as a trainer, hindi pa eh. Nasa lagi-lagi akong wala pa kasi na, may full-time job ako, kapag napapagod na ako, hindi na ako nag-coach ng gabi, yung mga maaga lang na tayo pa, pero kaya kunyari, 10-15 na coaching, hindi na ako makapag-function na following. Kasi, inaalagaan ko rin yung health ko. So, kaya nga po parang, nung naging ICF board director ako. Tinigil ko na rin yun. Sabi ko, time na for coaching. Time naman para sa sarili ko. Pero nung nakita ko na yung Pinoy Impact, naiiwan, pinili ko yung Pinoy Impact Championships. Sabi ko, hindi pwede maiiwan, hindi ko pwede uunahin yung sarili ko na alam ko na kapag nawala ng tao, hindi siya kumbaga nanili talaga ako. So hanggang sa nagdami natin experiment. Tapos, so yung sa akin na nangyari kay kanina, gusto ba ako? Ako yung nasa point ngayon na may regret ba? Walang regret. Walang regret. Gusto ko yung ginagawa ko. Ang sa akin ngayon ay nasa time ako na alam mo kapag wala ako babaguhin sa sarili ko. In 2 years, in 3 years, ayaw ko rin naman. Tapos kinausap ko na rin yung boss ko ng Friday, sabi ko sa kanya, simula 2027, gusto ko na pabasok yung working day ko. From 5 days, gusto ko na 4. Kasi yung gusto kong gawin, gusto kong magturo, gusto kong mag-aral, gusto kong mag-coach, na hindi ko nagagawa. Kasi kapag Sunday, di ba, kung pupunta namin dito, pagod-pagod na namin, bukakapag ko. Kasi yung work ko din, 9 to 6, pagtapos din, akala ko, wala na akong energy, hindi na kagaya ng bata ako na. Kaya ko, ngayon hindi na eh. So talagang may time talaga na season siya. Season. So anong relationship namin ngayon sa atin? Lahat ng mga, nagsimula tayo ng 2018, di ba? Alam mo yun, kaya tayo nagsimula 2018, leadership training. Wala pa kayo. Wala pa. Nagsimula lahat. At tapos noon, 2019, ang gano'n talaga yun, one-off lang talaga yun. One time. Ang goal lang namin, kasi alam ko paalis na ako eh. Ayoko talaga mag-stay sa Hong Kong. Alam ko paalis na ako. So parang ako lang living party. Living gift. Living gift. Yung sinabi ko sa sarili ko. Tapos nagkakaroon ko nga kasi 2019, ang Singapore na ako eh. Pero pinaplano namin yung early 2019. Tapos naging instant speaker ako. Kaya lumipad ako sa Hong Kong. Pero wala talaga akong parang bumalik sa Hong Kong. Every 3 years na lang. Hanggang sa dinala ako ng universal na dito, kung wala akong permanent resident status, hindi ako nakabalik sa Hong Kong dahil COVID na eh. Wala akong work sa Singapore, hindi ako nakahanap ng work. So, Hong Kong 2027, kung meron talagang gusto kong pagawa dito sa Hong Kong, eh hindi ko lang hinaharap kasi ayoko sa Hong Kong. Ayoko sa Hong Kong. So yun na, si Cindy yung kauna-una chairman ng 2020, kasi kami na ninahalikan wala kami trabaho, kasi hindi walang trabaho, hindi ako walang trabaho. Pero wala pa rin namin inisip, bakit tayo makakatulong sa iba? So nagkaroon kami niya ng Pinoy Impact Online. Tapos na-realize namin, 2020
21, yung EOC, sino nandito nun sa EOC? Wala na ngayon. So si Debbie, ang story naman yan, si Debbie, nagkakilala kami kung mabuhay. Tapos, nag-lunch kami niya. Pinuntahan ko talaga siya sa office niya. Malapit sa office niya. Sabi niya, ano ba kailangan mo para ano ba kailangan mo ngayon? Sabi niya. Sabi ko, pwede yung pangarap ko eh. Ganyan, public speaking para sa private domestic workers. Ano ba kailangan mo? Siguro practicing ko muna yung Manila. Yung sige, gagawa ko event. Sa group siya nag-organize ng event. Kaya ko ng EOC 2021. Kasi atin din ang nagharap na ng mga tao, though organized by EOC, pero yung mga halos tumating din mga si Ate Lorna, si Miss Odi, si ano to, si Social Justice, si Ate Margaret, marami doon. Si Ate, yung nagbigay yung isang speech natin dati, Ate Ellie, si Ate Ellie yun. So mga ganun. Tapos, ang na-realize namin doon, kapag hindi kami yung kikilos, walang mangyayari. Yung na-realize namin natin, kung hindi kami, walang gagalaw. So sabi ko pa tayo, paano kung gusto na talaga natin umalis sa Hong Kong? Diba? Wala na, hindi na siya magtutuloy. Kaya nagkaroon ng 2022. Yung 2022, yan yung train the trainer. Alam mo, sino nandun? Si Ate. Kaya siya naging 20 train the trainer by the words itself. Ang sabi namin, mag-i-invest kami ng 1 year, time, money, resources, energy, lahat-lahat. Pero pag sinabi ng train the trainers, ang inaasahan na gumawa pa ako niya ng yung parang pyramid. Na ito, tuturuan namin yung 20. Kasi yung 20 na yan, may kailangan sila ng 20, bawat isa. Kaya pag-ahin siya ng alam na nila. So, hindi siya so nakapag-produce kami ng big stage, successful yun. Pero pagkatapos, wala na. As in, walang natira, ilan na. Pagkatapos, sumula namin, sige, supukulit tayo. Imagine nyo, parang 1 year. 1 year yung investment namin, sige, wala eh. Ang pala namin nun, ay, nakuha pala namin mga passwords, mga sobrang busy. So, ang Spanish 2, ito pinaka-naging patagumpay kasi sila yung galing sa chess. Sila yung chess, sabi na lang namin pinush kasi yung mga batch 2. Yan, yan batch 2, di ba? Yes. So, si Ate Lorna, kayo pa through dahil sa Hong Kong stories, di ba? Sa Hong Kong stories, may gano'n na nagkakala na kami sa batch 2. So, ito yung medyo marami nang natira. Pero hindi pa din kulang pa din Sabi naman, sige, pa kasi ilan lang din natira after yung speech ko no? Nung after yung big stage, ilan siguro makakalahati. Tapos, hindi pa, sige, mag-batch ulit tayo, sugal ulit tayo. Tapos, doon ko na dinak si Ma'am Chris. Si Ma'am Chris, napakasipag, napakalagang may puso din siya para sa atin. Nimulang talaga siya ng kaso, nagkaroon siya ng challenge sa family naman, sa work. So, naging lessons din, di walang batch 3, di ba? Naalala nyo, sino batch 3? Nakilala kita kasi nag-ano kasi Ayan naman, Pathfinders. Kaya mo lang yun, first. Hindi mo, matagal na po yun. Marami na yun. Marami na yun. Nag-empower yung mga kami, Pathfinders. Kasi ate Fed, pinuhon na namin yun eh. Dapat ma-continue siya para kasi yung Oo, magkawin kami sa... Sabi na si Serica. Sabihan natin si Serica. So, yun. So, ganun po siya. So, talagang, hindi ko sinasabi na pumarpak tayo, hindi ganun. Ang sinasabi ko, bawat taon may lesson. So, diba, ng batch 3, ganun din nangyari. Tapos, napaka-strong ng personality ng mga batch 3. Sabi na, Sabi talagang ano kami, di ba? mapalaban na gano'n. Oo. May nakakaras. Talagang hindi lang. Oo, gano'n. Walang iwanan. Walang iwanan. Sabi sa akin yung mga Chris, ate siya, napaka-strong ng personality ng batch namin. Oo, sige, alis niya. So yun, so ngayon, napagod na tayo ng training ng 1
1 year. Kasi wala naman nangyayari nila. Kaya nauso yung storytelling. Sa storytelling, ang sa kanila lang, snappy. Pansin niyo yun, hindi na siya 1 year. Kinukwento ko, okay ba, nakakatulog kayo kwento para makita niyo yung history. So sa kanila, hindi na siya 1 year. Bakit? Kasi invest ka ng 1 year, hindi naman talaga nag-i-stay. Bakit mo pagagawin yun? Diba? So sa kanila, attend ka ng foundation, umattend ka ng 3 beses, magbigay ka ng speech or roll, tapos ka na. Kung gusto mo kayo maging big stage, dumaan ka sa 3 speeches. Diba parang ganun lang sa kanila. Yun yung gagawin natin model. So ngayon, ang ano din, tapos gagawin din natin yung katotohanan na lahat talaga tayo, napaka-peace na. Kasi hindi lang naman pinag-iimpact ng buhay natin. Diba meron din tayo ng organization. So, tanggapin natin yun. Ngayon, ang magiging, ano Mabi? Bayad ka, sasayaw. Sasayaw. Lahat ka. Pwede mo kumain. Si Abby naman, ano yan? Through fulfills. So si Abby, through fulfills yan na nagbigay para ng Pathfinders. Tapos, siya talaga yung tumari pa paano po ba maging postmaster. Kaya alam namin magiging big stage speaker siya. Kasi lang yung talagang nag-iwan sa bash nila. Posible ba lang na kahit napaka-quick lang yung process nila, may iwan at may iwan. That's parang simula ka rin sa dancer ka ng chess patit ka rin sa Pinoy. Kung naalala ka, nasa puro ka ng upo Tapos parang nag-observe ka lang isa ka sa production number. Parang may production number. Parang nasa-sayaw kayo. Yung storytelling, pero before batch nila, sa chess kayo, tapos dancer kayo. Di ba? Ikaw nga. Yun. So yan na, yung ang ayos ng papel. Ako, yun. So, bakit mahalaga yung kwento na to? Kasi, para lang kung saan tayo galing. Kaya saan tayo papunta? Kasi kung saan tayo papunta, imagine nyo na kung ako lang, pag nawala ako, paano kayo mawawala yung impact? Hindi, di ba? So, kailangan mo siyang ituloy. Kailangan magtutuloy lang. Hindi talaga may puso yung talagang gusto ko yung ginagawa ko. So, kung gagawin natin, kaya nalagay ko potential. Walang pilihan, dahil officer ka, dapat mentor ka. Dahil big stage mo na, chess officer ka, dapat mentor ka. Hindi. Titignan natin kung talagang gusto ba natin ituloy, kaya ba natin, meron ba tayong direksyon, malalim ba yung simulan natin para ituloy, o kaya ay hindi na talaga, pakisali na lang tayo sa iba. Kasi ikaw may mga public speaking ka rin. So, titignan natin. So, yun yung gagawin natin, walang pilihan. Okay? Naintindihan niyo yung kwento? Kailan tayo nagsimula? 2018. Kailan nagsimula yung unang big stage? 2019 po. Kailan yung nag-train na trainer? 2022. 2021 yung OC yun. 2020 online. Okay? Tapos ito pa, medyo natin. Naintindihan ba natin kung bakit may Toastmasters? Medyo hindi malino sa lahat yun. Kaya tayo nagkaroon ng Toastmasters. Kasi nga si Macris yung sana magiging successor ko. Pero hindi namin natin. Kasi hindi mo talaga kaya, hindi mo siya pwedeng pagkagaluhan ka ng okay, Sheila Katikal, Maris. Tapos kung nawala na yung dapat talaga grupo. So kaya ang naging strategy, initially pa naman, yun ang naging na maging Toastmasters ang pinag-impact. Pero ang goal natin, matuto kayo directly sa Toastmasters. Kasi kung dinala natin sa pinag-impact, Toastmasters formula. Kaya lang ang nangyari, hindi nagkaintindihan. Namatay sa Pinoy
uy, ano kayo, ganyan kayo. Hindi nila rin naiintindihan. So ngayon, i-align natin siya lahat. Kasi may value ang postmasters. Talagang mas, ano siya, mas structured siya. At hindi nagtatapos yung ano natin sa Pinoy. Tapos ang isa ng kulang ng Pinoy pa, may stage na ako. Ano sunod? Wala namang structure. Diba? Wala namang challenge. Sinayos pa kayo dahil officer kayo, pero hindi kami hindi officer. Pero pa silang sunod na gagawin. Diba? Nag-edits niyo. Wala na silang sunod na assignment na sila pupunta. Ihahanap na yan ang iba. Ay, kung ngayon pasa-pasa, sa kulang na mag-share na lang yung isa. Yan. Okay. Share yung isa ate Okay. Ang unang tanong dito, bakit ka nag-oo sa pag-lead? Okay? So, bakit ka nag-oo sa pag-lead? Huwag niyo muna kasabunan lahat na number 1 muna tayo. Bakit ka nag-oo sa pag-lead? Sino ang nag-alay sa'yo ng bago ka pala at ano ang ginawa niya? So, gagawin natin dito for 2 minutes. Mag-isip kayo ng isang, bakit kayo nag-oo bilang officer? O kaya bakit kayo nag-oo bilang mentor? Ano talaga yung, bakit kayo nag-yes? Tapos, yung pangalawang tanong, sino yung nag-alay sa iyo nung bago, sino nag-alalay? Sino yung nag-mentor sa iyo nung bago ka pa lang? Huwag yun ako isang. Sino yung nag-mentor sa iyo? Tapos, ano yung ginawa niya? Ano yung ginawa niya? Hindi identity ba? So, ibig sabihin nito, ano yung pagkakaiba ng adjective ay, minentor ako ni Ate Fe, napakabuti niyang tao. Hindi yung walang magtulong kung gano'ng makabuting tao. Pero minentor ako ni ganyan kasi nag-check siya sa akin. Ano yung ginawa? Action. Ano yung action? Okay, I'll give you 2 minutes. Yung kanyang magsulat sa'yo. Yung magsulat. Sige. Okay. Bakit na nag-oo? Sino yung tumulong sa'yo? Ano yung ginawa niya?
3, 4 So, ang gagawin natin, mag-share kayo, gawin niyo muna, mag-share muna kayo. Sino yung Dito kami, tuloy na lang kami dito. Kasi para isang table na. Ayan, sige. Bakit ka nag-oo? Diba? Yun yung unang tanong, bakit ka nag-oo? Sino ang tumulong sa'yo? Ano yung ginawa niya? Okay, hindi kayo, share kayo sa sarili niyo. Share. Tapos, susulat. Sama niyo na lang. Ako. Yung isang nagkasulat. 4 minutes. 4 minutes na. Sharing muna, sharing. Bakit ka nag-oo? Sino tumulong sa'yo? At ginawa niyo? Bakit ka nag-oo? Bakit? Nag-oo. Sino? Bakit ka nag-oo?